Mega loud shoutout po sa lahat ng Tekram community at sa buong family Manalastas at lalong-lalo na rin po kay Tatay Tekram na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po siya makamove on at hindi niya pa rin po maiwaglit sa kanyang puso at sa isip niya itong batang kargador na talaga pong sinabi niya sa kanyang talumpati na hiningian po siya ng kanyang talumpati ni Tek June na about nga po dito sa get together po ng as one, di ba? Dahil nga po dito ay talagang bumuhos po ang luha ni Tatay Tekram na kahit naman po sino ay talagang dadamdamin at isa sa puso po natin yung ating napanood o nakita kay Tatay Tekram talaga pong hanggang sa ngayon pa po at patuloy pa rin po na nagdurugo ang kanyang puso sa pangungulila niya po dito sa batang kargador na ito, di ba? Kung makikita po natin ay talagang hindi po siya halos makapagbigay ng kanyang speech about nga po dito na 'di ba nga po ay sinabi niya po ay nabanggit niya po dito kung wala daw po ang kanyang pinakamamahal na kuya na sinasabi niya siya po ang dahilan, 'di ba? Siya po ang dahilan ng lahat na ito, 'di ba? Hanggang sa hindi na po siya nakapagsalita ay talaga pong hindi po siya makapagsalita ng maayos dahil hanggang ngayon po ay nasasaktan pa rin po siya. Kung makikita po natin kung paano po nadudurog ang kanyang puso at sa mga mata niya po ay talagang hindi po natin talaga maiwaksi na hindi po natin siya mababaliwala Kasi talagang yung pagmamahal talaga ni Tatay Tekram ay hindi po biro, di ba? Hindi po biro yung 5 taon na magkasama po siya, di ba? Tapos po, di ba, sa 5 taon po na yun, wala naman pong ginawa si Tatay Tekram kung hindi mahalin lang po itong batang kargador na ito, di ba? Na talagang hindi niya po talaga kayang iwaksi sa kanyang buhay o sa puso itong bata na to. Pero hanggang ngayon pa rin po, ay umaasa pa rin itong Tatay Tekram natin na baka one day o isang araw ay pumatok nga o bumalik nga po itong batang kargador na sa kanya ito, di ba? Pero kung titignan naman na po natin parang si Tatay Tekram ay talagang hindi pa rin po siya ganun kasaya na hanggang ngayon po ay malungkot pa rin po siya. Di ba? Tapos siyempre dahil nga sa get together na ito talagang hindi mo talaga mayaalis na hindi siya magiging masaya kasi bawat party po o bawat occasion po ng family Manalastas, andun po ang batang kargador na ito na talagang minahal ni Tatay Tekram. Kung isipin po natin talagang excuse me, kung titingnan o iisipin po natin talagang makikita po natin tayo po mismo na nanonood sa kanya about nga po diyan sa kanyang talumpati o nakikinig, talagang tayo po ay nadudurog ang puso natin dahil di po natin kayang tingnan si Tatay Tekram na umiiyak, tumatangis, na tumutulo ang mga luha sa kanyang dalawang mga mata. Kayo din po siguro na nandyan, na nanonood sa kanya, sa mga bisita ng party na yan, sa get together, nakita po natin at nakita ko din po sa kanilang live na talagang kayo po ay hindi nyo rin po mapigilan na hindi lumuha dahil nga po dito sa pangyayari dito kay Tatay Tekram. Nakita ko po na hindi po yung kumpleto yung buhay niya na wala po si batang kargador. Sabi nga po niya ang kanilang panghanay, di ba nga po? Di ba kung makikita po natin talagang halos ayaw niya po magbigay ng komento dahil talagang humahanggol-gol po siya ng iyak, di ba? Alam naman po natin si Tatay Tekram kahit ganyan po talaga siya na masyadong para po siyang pusong mamon o malambot talaga yung puso niya at ang ilong niya para dito sa batang kargador na to. At hindi niya nakikita po natin sa kanyang pananalita na hindi pa rin po niya sinasara yung puso niya dito sa batang kargador na ito, di ba? Wala po tayong magagawa kasi yan po si Tatay Tekram. Hindi po natin siya pwedeng diktahan kung ano po yung gusto niyang gawin. At saka, hindi po natin siya pwedeng diktahan na para mag-move on agad. Kasi 5 taon po, hindi po biro yung 5 taon para mag-move on lang po agad. Hindi po siya kagaya kasi ni batang kargador na minuto lang, na parang wala na sa kanya lahat. Pero si Tatay Tekram hindi 5 taon po ang ginugol niya na pagmamahal, binuo sa kanyang puso't isip na binigay niya yung sa kanya sarili o sa pagmamahal niya dito sa batang kargador na ito. Kung makikita po natin dito, di ba,
Si Nanay Jack din po ay gano'n din po, masyado din po siyang emosyonal, 'di ba? Nabanggit din nga po ni Nanay Jack na sa binanggit nga daw ni Batang Kargador o ng kanilang panganay na enjoy, forget the past, 'di ba? Hindi pa rin po, kumbaga wala pa rin pong wala pa rin pong closure sa kanilang puso itong pag-alis nga nitong bata na 'to, 'di ba? Kung makikita po natin talaga itong dalawa pong mag-asawa na si Tatay Tekram at Nanay Jack ay talagang hindi pa rin po nila winawaglit sa kanilang puso't isip itong Batang Kargador na ito, dahil nga po binanggit din ni Nanay Jack na siya rin po ang dahilan ng lahat na ito. 'Di ba? Talagang hindi buo yung puso nila dahil merong okasyon na ganito, talagang pumapasok po sa isip nila yung panganay nila, itong Batang Kargador na 'to. Isipin po natin, talagang kahit naman 'di ba, kayo din, 'di ba? Ama din naman po siguro kayo, magulang din naman po siguro kayo, nanay kayo. Maiintindihan niyo po kung ano po yung nasa sa loob po ni Tatay Tekram. Kaya hindi po natin siya masisisi kung bakit po siya emosyonal o umiiyak na hanggang sa ngayon ay na ang bigat-bigat pa rin ng puso niya at umaasa pa rin po na isang araw nga na ibabalik nga daw po itong Batang Kargador. Nakikita ko po kay Tatay Tekram nakikita ko rin dito na talagang hindi pa rin po talaga siya heal, kumbaga nagpo-process pa rin po. Hindi po ganun kasi kadali i-process na makamove ka. Kayo po guys, kung kayo pong tatanungin ko, ano po ba yung mga opinion ninyo dito sa napanood natin kay Tatay Tekram at kay Nanay Jack na nakikita natin silang lumuluwa. Tama ba? Tama pa po ba na pabalikin po ba siya o bumalik pa po siya sa kanilang pamilya, sa family Malalastas at sa buhay ni Tatay Tekram at ni Nanay Jack? Kayo po, tinatanong ko po sa inyo kung okay pa po ba o nababalik pa po siya sa family Malalastas. Di ba? Tayo po kasi dito talagang durog na durog po yung puso natin habang nakikita po natin sa Tatay Tekram na magbibigay ng kanyang speech o ng kanyang salita dito. Sana ako, para sa akin, okay. Sana bumalik nga siya na humingi siya ng sorry. Humingi siya ng sorry sa lahat ng nasaktan niya at sa mga viewers at na dating nagmahal sa kanya, na sana humingi siya ng tawad, mag-public apology siya at sa kanyang mga family Malalastas, lalong-lalo na po kay Tek Porren, na talagang alam naman po natin kung gaano niya po kamahal itong bata na ito, di ba? Tapos at sa Malalastas po, lalong-lalo na po si Inda, na talagang nakikita po natin tuwing nagluluto po talaga siya talagang pinagtatabi at pinagtatabi niya ng pagkain o ulam itong Batang Kargador na to. Kung makikita po natin dito sa mga pananalita po ni Inda at ni Tatang, di ba, na talagang minahal po nila ng sobra-sobra itong Batang Kargador na ito, di ba? Tapos si Tek Porren talagang andyan pa rin po na kahit alam naman po natin nagsasalita lang po si Tek Porren na wala na, pero alam po natin, nandiyan pa rin po sa puso niya itong Batang Kargador na to. Siyempre po, 5 taon nakasama niya po, nakakaalubilo niya, siyempre tinuring po talaga niyang pamangkin, di ba? Di po ganun kadali na magilom po yung mga nangyari na sa lahat po ng kaguluhan na ito, di ba? Kung hindi po dahil sa mga wakwak na ito, hindi naman po magkakagulo-gulo itong relationship ng Malalastas at dito sa Batang Kargador na to. Pero mananaig pa rin po yung puso natin dahil sa pananalig po natin sa Diyos na andun pa rin po, tao lang po tayo na nagkakamali, nagkakasala, di ba? Diyos pa kaya na siya po ay nagpapatawad sa lahat po ng pagkakamali ng bawat isa po sa atin. Di ba nga po ay pinasan po ng Diyos ang krus para sa pagkakamali nating lahat. Di ba tao lang po tayo na nagkakamali, di ba? Kaya po natin magpatawad. Diyos pa kaya na hindi kaya magpatawad? Tayo pa kaya? Kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, tayo pa kayang mga tao, di ba? Tao lang tayo na nagkakamali sa lahat, di ba? Minsan, siyempre tayo nagiging emotional lang ng sobra, kaya nababanggit o nabibigas po natin yung mga salita na talagang sa sobrang sakit na nadarama natin. Pero ako, kung pagbabasihan ko lang po dito talagang yun lang po yung opinion ko na sana nga po bumalik siya
para yung puso ni Nanay Jack at ni Nanay at ni Tatay Tekram maghilom, di ba? Maghilom po. Doon po natin makikita kung paano po maghihil yung puso ni Nanay Jack at ni Tatay Tekram at nakikita ko po na magiging masaya muli at makikita po natin sa mga mata ni Tatay Tekram yung kanyang mga mata niya kung gaano kasaya, di ba? Siyempre, ama siya, di ganun madali na mawala o mawaglit niya sa puso at isip niya itong batang kargador na to dahil talagang nakikita naman po natin kung paano niya tinuring, inasikaso, di ba? Binihisan, minahal, pinag-aral, di ba po? Kaya nga po, di ba, lagi po niya sinasabi na, kuya, sabi niya, panganay namin, di ba? Bukang bibig po niya, panganay, kuya, di ba? Siyempre, tayo po ay tao lang. Intindihin po natin si Tatay Tekram, nagmahal lang po siya ng anak bilang isang ama, bilang isang magulang, di ba? Mahirap lalo na nung Father's Day po, talagang napakasakit po sa bilang isang ama na hindi ka makakatulong pag alam mong kulang sa mga anak mo sa igaan yung isa, di ba? Nawala sa igaan yung isang anak na nawawala, di ba? Tayo po ay ama, magulang, hindi po tayo mapakali hanggat hindi po natin nakikita sa igaan na kumpleto ang mga anak natin. Di ba? So, yun yung masasabi ko dito na bigyan po natin ng second chance kung halimbawa po kung para sa akin lang po, opinion ko lang po, kung ako po talaga, bibigyan ko po ng second chance itong batang kargador na ito para umingi ng lahat ng kaguluhan na ito na mag-public apology po siya. Diba? Yun lang po at yung masasabi ko nga din sa lahat po ng involved sa mga nangyaring mga kaguluhan na ito, sana rin po ay manahimik na din po kayo at sana din po ay magnilay-nilay din po kayo para kung gusto nyo pong umayos, mapabuti na po itong batang kargador na to, ay sana po itigilan nyo na rin po yung pagpo-post at masaring po ng bawat isa, di ba? Siyempre po tayo po, hindi rin po tayo agad-agad na makakapag-pasensya kung alam po natin na mali po yung binabanggit nila, di ba? Siyempre tayo naman po din ay mga tao nga, di ba? Na lahat po ay nagkakamali. Kaya kung ako sa inyo, sa mga sangkot po lahat dito sa kaguluhan na ito, ay sana po paglinay-linayan nyo po, di ba? Hanggat maaga pa po, maaari po maayos lahat yan, di ba? Maaga pa, hindi pa naman po ganun kalalim o yung mga nangyari na pwede naman pong pag-usapan o upuan sa isang private usapan po ninyo, di ba? Pwede nyo po kausapin si Tatay Tekram, nandyan naman po, alam nyo naman po si Tatay Tekram kung gano'n naman po kalaki ang kanyang puso. Yun nga lang po ay talagang hindi ko lang makayanan kanina habang nanonood ako sa live ko kanina, na talagang umiiyak si Tatay Tekram. Nadala din po ako sa kanyang pag-iyak, lalong-lalo na po kay Nanay Jack. Siyempre ako din po ay ama din po, 'di ba, na may anak din po, 'di ba? Yan. So, yan lang po yung masasabi ko, opinion ko sa mga sa mga subscriber po ni Rolly TV Vlog. Pwede po kayong mag-comment diyan at magbigay ng opinion sa mga dito sa video na ito para malaman po natin kung ano yung mga saloobin po ninyo. Ayan. Sana po mag-subscribe at mag-thumbs up po kayo lagi sa lahat po ng mga video na ina-upload natin at lalong-lalo na po kay Tatay Tekram, di ba? At sa buong family Malalastas. At yan lang po ang masasabi ko at opinion ko. And God bless po sa inyong lahat.